Halos 5 taon na kaming nagsasama ng aking asawa nang maganap ang isang karanasan na talaga namang kakaiba para sa aming dalawa. Nag-resign na ako sa trabaho noon at nagtayo ng isang maliit na negosyo. Computer shop ito, kung kaya't marami akong customer na lalaki at mga binatilyo. Ang asawa ko naman, natawagin ko na lamang sa pangalan na Dina, ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Maganda, balingkinitan ang asawa ko, makinis at maputi ang legs, at bagamat hindi kalakihan ang matayog nitong kayamanan. Marami ang lalaking tumitingin sa misis ko, lalo na't palagi siyang naka-mini skirt saka papasok sa trabaho. Madalas, kapag uuwi si Dina, marami akong customer na naglalaro. Naging kaibigan ko na rin ang aking mga customer, at isa rito si Yuri. Si Yuri ay may itsura, medyo palikero, at nakagaanan ko na rin ang loob. Pansin ko ang mga tingin niya sa misis ko habang dumarating ito galing sa trabaho. May kahiligan din naman kasi ang misis ko. Madalas, kami ay nagninig sa lahat ng parte ng bahay. Ang kanyang kakaibang kayamanan ay palagi nagpapasaya sa akin. Pinsan, nanood kami ng maselang pelikula, yung bang nagniniig ang isang babae at 2 lalaki. Dito ay nagtanong siya kung kaya niya ang ganong eksena. Nagulat ako nang tanungin kung sino naman ang magiging kasama namin. Dahil sobrang excitement at nataranta, hindi ako nakapag-isip ng isasagot dahil may halong selos pa ang nararamdaman ko. Kaya ang sabi ko ay hindi ko alam. Sabay ngiti niya sa akin at sinabi kong ano-ano daw kasi ang iniisip ko. Mabuti raw matulog na lang kami. Nang gabing yon ay hindi ako halos makatulog. Nung una ay selos ang aking nararamdaman. Ngunit habang ini-imagine ko yung napanood namin, ay parang unti-unting nagbabago ang aking pakiramdam. Parang gustong-gusto ko na yung mangyari. Simula nun, ay lagi na namin pinag-uusapan ng ganong eksena, at sinabi ko na rin na nagiinit ako kapag nai-imagine ko ang ganon. Ano ang ginagawa mo pag nag-i-imagine ka? Tanong niya. E di, nagpapasaya ako sa aking sarili. Pagtatapat ko naman, sana magkatotoo yun ano? Sabi ko ulit. Hay nako, maghanap ka muna ng lalaki, saka natin pag-usapan ulit yan. Ang sagot niya, sige, pag nakahanap ako, sasabihin ko kaagad sa'yo. Sagot ko naman sa kanya. Isang gabi ay naglalarong muli si Yuri sa shop ko, pero may kasama siyang babae na hindi naman kagandahan. Bukod sa maganda, ang korte ng katawan. Nanonood lang ang babae habang siya ay naglalaro. Maya-maya pa ay tinawag na yung babae ng kanyang kapatid. Dahil nga sa magandang lalaki si Yuri at kaibigan ko siyang may tuturing, ay di na ako nahiyang magtanong, pare, syota mo ba yun? Oo naman pare, ang sagot niya. Mukhang dihado ka yata ah. Pambubus ka kong sabi, sabay tawa. Okay lang yun, at least pwedeng irampa. Ang ganda ng katawan eh. Saka kaya ko nagustuhan yun, kasing katawan siya ng asawa mong si Dina. Sabay tawa ni Yuri. Ako naman ay biglang kinabahan sa sagot niya. Nakumpirma ang matagal ko nang napapansin na may tama sa misis ko itong si Yuri. Nang papauwi na si Yuri, tamang-tamang magsasara na ako ng shop. Kaya inaya ko muna siyang uminom ng beer sa katabing tindahan. Doon ay puro kahiligan ng aming pinagkukwentuhan. At nalaman ko na napakaloko rin pala nitong si Yuri pagdating sa babae. Nang gabing yon, habang tumatabi ako kay Dina,
ay nagising siya. Maya-maya pa ay sinabi kong may nakita na akong lalaki na pwede naming makasama. Sira ka talaga. Ang sagot niya, niloloko lang kita ano? At naghanap ka naman talaga. Bigla niyang sabi yon. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Nang mga oras na yon, ayaw pala niya. Sa bagay, ako man ay hindi rin sigurado sa gusto ko. Akala ko pa naman, gusto mo. Pogi pa naman yung nakita ko. Ang pilit kong sagot. Aber, sino naman yung nakita mo? Tanong ni Dina. Si Yuri, yung regular kong customer. Pabulong kong sagot sa kanya. Napangiti siya ng bagya at sinabing cute lang yun ano, hindi pogi, pero malakas ang kanyang dating. Natulala ako sa aking narinig. Pakiramdam ko, unti-unti nang gumugulong ang bola ng aking pangarap. Ano, payag ka ba? Tanong ko ulit. Ewan ko sa'yo. Ikaw ang bahala. Nung gabing iyon, habang kami ay nagdiniig, ay pinag-usapan namin si Yuri. Nag-i-imagine kaming dalawa na si Yuri ang umaangkin sa kanya at hindi ako. Game na game naman si Dina. Ang selos nung una ay napalitan ngayon ng pananabik. Pero ganun lang kami gabi-gabi. Minsan, tatluan ang tema. Sa ganong usapan, hindi ko alam na magaganap pala ang aming pinapantasya. Birthday ko noon, isa si Yuri sa mga inibitahan kong mag-inom. Lasing na lasing ang karamihan dahil sa epekto ng pinaghalong beer at pundador. Sa sobrang kalasingan ni Yuri, ay natapon sa t-shirt niya ang beer na iniinom kung kaya't pinaupo ko muna siya sa isang tabi at pinabayang makatulog hanggang sa matapos ang inuman. Dahil ako naman ang may birthday, ay abala ako sa pag-aasikaso sa mga umiinom kung kaya't hindi masyadong nalasing. Nagsipag-uwian na ang lahat, maliban sa tulog na si Yuri. Ginising ko to upang pauwiin na. Medyo mababa na ang tama niya, kung kaya't madali na rin tong tumayo. Pare, pwede bang makihilamos muna? Ang tanong niya. Ang sabi ko naman, sige, doon sa banyo. Teka, kukuha ako ng tuwalya. Umakyat ako sa kwarto at kumuha ng tuwalya. Nakita ko, tulog na si Dina at suot ang bagong 90s na pinangako niyang susuotin niya sa birthday ko. Talagang champion ng katawan ng misis ko. Bagya akong nakaramdam ng pagnanasa sa aking asawa. Lalapitan ko sana si Dina nang biglang kumatok sa kwarto si Yuri. Umakyat na pala siya sa taas. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at sinabing wag siyang maingay at natutulog na ang misis ko. Pare, etong t-shirt ko, amoy beer. Baka pwede ako makahiram ng t-shirt. Sige, meron akong extra. Magsukat ka, pero wag kang maingay ha. Baka magising si Dina. Ang sabi ko, okay, akong bahala. Behave ako pare, don't worry. Sagot naman niya. Pumasok kami pareho sa kwarto na noon nailawan lamang ng lampshade mula sa ulunan ng kama namin ni Dina. Binuksan ko ang aparador at naghanap ng kakasyang damit para kay Yuri. Eto pare, siguro kasya sa'yo to. Pagbaling ng aking ulo ay nakita ko si Yuri na nakaupo sa kama sa tabi ni Dina at nakatitig sa aking asawa. Pare, ang ganda ng katawan ng misis mo. Nakakainggit ka naman. Ang sabi pa niya. Doon, biglang pumasok sa isipan ko ang mga ginagawa namin ni Dina. Nakasanggot ang pangalan ni Yuri. Di lang maganda yan. Okay pa. Bigla akong naisagot.
Nilapitan ko si Yuri at sinabing, "Type mo si Dina, ano?" Napatango naman siya at napangisi. "Sige, amoy-amoyin mo lang pero dahan-dahan ka lang ha. Baka magising yan. Patay tayo." Ang sagot ko sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Yuri ang maputing hita ng asawa ko. Dito ay halos magiba ang dibdib ko sa lakas ng kabog. Hindi ko alam kung selos o pagnanasa ang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay inamoy na ni Yuri ang aking asawa. Halata kong nasisiyan siya sa kanyang naaamoy dahil napansin ko na nagiinit na si Yuri. Itinaas niya ang nighties ni Yuri. Unti-unti nang pinapasaya ni Yuri ang aking asawa, samantalang ako ay nanonood lamang sa kanya. Para akong naistatwa, kinakabahan, nai-excite, na parang nagiinit dahil sa aking nasasaksihan. Hindi na ako nakatiis. Hinalikan ko sa leeg at tenga si Dina habang si Yuri pinasasaya ang aking asawa. Nararamdaman ko nasisiyahan si Dina sa kanyang nararamdaman na sa mainit kaming halikan nang bigla siyang tumigil at itinulak ako. "Bakit?" Biglang tingin siya sa bandang paanan at nakita niya si Yuri na nakangiti sa kanya. "Ikaw talaga?" sabi niya sa akin. At yun, muli kaming naghalikan ng mainit na halikan habang si Yuri patuloy sa kanyang ginagawang pagpapasaya sa aking asawa. At ngayon, nagaganap na ang matagal naming pantasya na mayroon kaming makasalo sa masaya at mainit na sandali na to. At si Yuri ngayon, halos magdamag. Kaming tatlo na nagsalo sa sandaling hindi namin makakalimutan sa tanang buhay namin. At dahil na rin sa pagod, ay nakatulog ako. Ligid sa aking kaalaman na silang dalawa ay nagdidiig nang hindi ko alam. Pero hinayaan ko na lamang na magtampisaw sa kasiyahan ng mahal kong asawa. Total, yan naman ang gusto ko. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ko nang ibinenta ang shop ko dahil mahina na sa dami ng kalabang computer shop. Si Yuri naman ay unti-unti nang nawala hanggang hindi na kami nagkita. Walang ibang nakakaalam ng naganap sa amin dahil okay naman sa mga lihim si Yuri. Minsan ay tinanong ko si Dina kung nakaulit pa ba sila ni Yuri pagkaraan naming magniig na 3. Ang sabi niya, mga 3 beses siyang nakipagtagpo dito. Pero ngayon daw, wala na. Sa loob-loob ko naman, ay mas sigit pa siguro sa 3. Okay lang, sabi ko kay Dina. Basta sa susunod, ipaalam mo lang sa akin ha. Opo, sagot naman niya sa akin. Simula nung nabenta ko na yung computer shop, ay bumalik na lang ako sa pagtatrabaho sa opisina. Swerte naman na natanggap muli ako pagkatapos ng mahigit na 4 na taon na hindi active sa work. Si Dina naman ay tuloy pa rin sa kanyang trabaho. Ang karanasan namin ni Yuri ay parang nagsilbing panibagong apoy sa aming relasyon. Naging very active kami sa aming private life at madalis din naming binabalik-balikan ang mga nangyari. Minsan, ikinukwento niya sa akin yung mga solo session niya kay Yuri, kung paano siya nakipagkita dito mula office. Minsan ay nag-a-absent pa daw siya nang hindi ko alam at 1 buong araw silang nagtatampisaw sa paraiso. Hindi naman ako makapaniwala noon dahil pag uwi niya sa bahay ay mainit na mainit pa rin siya at nagagampanan pa rin niya ang mga hinahanap ko pagdating sa kamunduhan. Hindi ko rin naman nararamdaman na
may ibang gumagamit sa kanya. Kahit alam ko na hindi naman ako ganun ka-gifted kumpara kay Yuri. Palagay ko dahil sadyang balingkinita ng katawan ng asawa ko, kung kaya nananatiling parang walang umaangkin sa kanyang iba. Isa sa mga paborito kong kwento niya ay yung minsang umattend siya sa isang office function sa Batangas. Yun alam ko noon. Yun pala ay nagkita sila ni Yuri at nagtungo sa motel upang magtampisaw sa kasiyahan. Kapag nasa mood siya, ikinukwento niya sa akin ng buong buo ang kanilang ginagawa. Una, ito sa kanilang pagkikita pagkatapos naming magsalong tatlo sa kasiyahan noon. Itinext daw siya ni Yuri at tinanong kung pwede bang masolo niya si Dina dahil bitin na bitin daw siya kahit halos magdamag silang nagniig habang ako ay natutulog. Next Friday, may office function ako sa Batangas. Pwede akong hindi pumunta. Magkita tayo. Sagot ni Dina. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-text ulit siya kay Yuri. Pag mo nang ipaalam kay Jan kasi mag-exciting yon. Hindi niya alam eh. Sure. Pilya ka talaga. Napakaswerte ni Jan sa'yo. Inggit ako doon. Sagot ni Yuri. Pag mo nga akong bulahin dahil nakuha mo naman na ako. Maghanda ka na lang sa Friday, okay? At mapapalaban ka na naman. Huling text ni Dina. Noong mga panahon na yon, ay wala talaga akong kaalam-alam na may gagawing milagro ang asawa ko. Friday, sinuot ni Dina ang pinaka-sexing miniskirt na itim. Nagkita sila sa Santa Mesa. Tumuloy sa isang motel doon. Sa taxi pa lamang, panay na daw ang halikan nila. At panay ang haplos sa legs. At pagdating nila sa loob ng kwarto, sabik na naghalikan daw silang dalawa ni Yuri. Nag-enjoy din naman daw si Dina sa nagaganap sa kanila ni Yuri. Dahil sobrang gifted nga daw ni Yuri, walang tigil daw sa pag-angkin sa kanya si Yuri. Parang uhaw na uhaw, sabik na sabik sa katawan ng isang babae. Mag-aalas 10 ng gabi nang lumabas ang dalawa sa motel, sakay ng taxi. Palapit sila sa Santa Mesa nang bilang pumutok ang gulong ng sasakyan na taxi, kaya't napilitan silang bumaba. Medyo ilang silang kumuha ng panibagong taxi dahil marami ng tao dahil labasan sa SM at baka may makakilala pa sa kanila. So naisip nila na magbus na lamang na parang magkakilala na nagkataong nagkasabay at nagaantay ng bus. Medyo gabi na kung kaya titinext ako ni Dina. Papa, nasiraan yung service namin. Sasakay na lang akong ng bus. Pauwi na ako. Pero hindi niya binanggit na kasama niya si Yuri. Halos 11 na nang makasakay sila ni Yuri dahil maraming tao at mahirap sumakay. Nakapwesto sila sa bandang likod. Katabi ang isang lalaki na medyo mukha namang disente at may itsura. Bale, napwesto si Dina sa gitna. Naisa ng akbayan ni Yuri si Dina. Ngunit kinakabahan siya. Baka may makasakay sila na taga kanila. Sadyang mahaba ang biyahe at gabi. Kung kaya't medyo naidlip si Dina. Dahil siguro sa pagod ay naidlip din si Yuri. Maya-maya may bumaba sa likuran ni Yuri at nasanggi siya nito. Dahilan para magising sa pagkakaidlip. Lingon siya sa paligid. Medyo malayo pa. At least 45 minutes pa. Dagdag na doon yung traffic. Paglingon niya kay Dina ay nakasandig na to sa lalaking katabi na tila naman ikinatutuwa ng loko. Himbing na himbing si Dina at hindi niya namalayan na nakasandig na pala siya. Yung lalaki naman ay halos nakapatong na yung braso sa
katawan ni Dina. Luminga si Yuri at nakitang wala na halos pasahero at sila na lamang ang nasa likuran. Dahil doon, naglakas loob siyang kunin ang ulo ni Dina at isandig sa kanya. Sakbay-akbay na rin. Medyo nagulat yung lalaki dahil hindi niya napansin nagising na pala si Yuri at dahil nakabikit din siya. Nagkatinginan si Yuri at ang lalaki. Sabay sabi ni Yuri, "Sorry pre, napagod kami eh. Okay lang, medyo naidlip din ako." "Misis mo?" tanong ng lalaki. "Oo, napagod eh." Sagot naman ni Yuri. "Swerte mo pre, misis ko, saksakan ng taba." Sabay tawa. Natawa rin si Yuri. Ngunit napansin niya, panay ang lingon ng lalaki sa hita ni Dina. Kinindatan ni Yuri yung lalaki. Sabay sabing, "Ang kinis ano? Gusto mo? Hawakan? Habang tulog pa?" Nanlaki ang mata ng lalaki. Sa una, akala niya sarcastic ang dating ni Yuri. Pero nakita niya sa mga mata nito, seryoso talaga siya at may ngiti pang pilyo. "Oo ba? Kung okay lang sa'yo." Ang naitugon ng lalaki. Tumango si Yuri, hudyat para ipatong ng lalaki ang kanyang kaliwang kamay sa hita ni Dina. Napangiti si Yuri habang ang lalaki naman pinaghalong tuwa at kaba. Hinahaplos-haplos ng lalaki ang kaliwang hita ni Dina. Parawas nakatitig ang dalawa sa ginagawa ng lalaki. Nang mapansin ni Yuri na medyo sagabal ang pagkakadikit ng hita ni Dina na nais gawin ng lalaki, hinila niya papalapit sa kanya ang kanang hita ni Dina at tuluyang itinabi sa kanyang hita. Sa ganong ayos, nagkahiwalay na ang kanyang mga hita habang tulog na tulog pa rin si Dina. Sinamantala ng lalaki ang paghaplos sa hita ni Dina hanggang sa may masalat siyang liwanag. Lalong nanlaki ang mata nito nang masalat niya yun. Grabe pare, walang panloob na pambaba ang misis mo, tapos ang iksipan ng skirt. Pulong ng lalaki. Nagulat naman si Yuri sa sinabi ng lalaki, kung kaya't tinignan niya kung totoo. Kitang-kita nga ni Yuri na totoo ang sinasabi ng lalaki. Dito na biglang kumilos si Dina. Nagpatay mali siya naman ang lalaki na parang walang ginawa kay Dina. "Excuse me po." Hiyaw niya. "Bababa na po ako." "Para po," sabi ng lalaki. At nakiraan ang lalaki kina Yuri. Dali-dali namang umusog ang dalawa upang makaraan ng lalaki. Pagdating sa pinto, napasigaw to ng, "Salamat pare," at nag-thumbs up pa to. Ngiti naman ang ibinalik ni Yuri sa lalaki at tuluyan na itong bumaba.